Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, or Cross Watchers. Ito na po yung reading ninyo para sa mga natitirang araw ng month na ito hanggang katapusan. Pero, etong lahat naman po ng mga readings ko dito, including ito, ay timeless. Kaya kahit naman ito ay lumagpas dun sa petsang nabanggit ko, as long as nakakarating sa inyo tong reading na to, baka dapat ninyong marinig yung mga mensahe na nandito. Maraming salamat, Scorpio, kung bago ka dito at napadpad ka rito. Don't forget to like, share, follow, or subscribe. Kung matagal ka na rito, ako po ay grateful. Malaking tulong po at malaking ano ba tawag dito? Malaking pasasalamat. Yan. Sa inyong pag-i-stick around, yan, sa inyong palaging pag-share ng mga reading ko, yung mga nag-member, nag-join ng nag-avail ng subscription membership, pati na rin yung mga nag-avail ng private reading. Speaking of private reading naman, kung interesado kayo, tignan nyo na rin yung mga nakasulat sa description, nandyan lahat ng kailangan ninyo, including yung link papunta sa aking official page. Kayo po mismo yung magsadya doon at mag-message doon. Okay? At don't forget to subscribe din po dun sa iba kong channel. Kaya pag pumunta po kayo, para mapuntahan nyo po, punta po kayo sa aking YT channel and then scroll nyo hanggang sa pinakababa na doon po yung mga featured channels ko, yung iba ko pa pong channels. Kaya kung gusto nyo lang naman mag-subscribe doon, para lang sa mga may gusto. Kung gusto nyo rin po akong suportahan doon. Meron din po akong pangalawang FB page, no? So, tignan nyo na lang po. Tinarka na yung pangalan doon. Tapos yung aking main FB page is Purple Team. Mag-ingat po kayo kasi may marami pong gumagaya doon sa Purple Team page ko. Kaya puntahan nyo na lang po yung link na nasa description para hindi po kayo maligaw doon sa peke na gumagaya sa akin. Kasi marami na sila. At wala po akong control pagdating doon. Okay? So, ayan. Tignan na natin, Scorpio. Attachment. So, yung mga mahilig sa number, tandaan nyo na lang. O gusto nyo numerology, may number 2, number 36, 27. Hindi ko po alam yung mga numerology. Search nyo na lang po. Okay? Attachment. Longing, desperation, justice, harmony, solutions, animal energy, and powers, animal totems. Yung sa love life dito pwedeng masagap yung energy ng person mo. So, two-way yan. Energy mo, energy ni person mo. Attachment. Siguro meron kang attachment, Scorpio. Ano ba to? Matinding attachment sa isang bagay, sitwasyon, tao, connection. Meron kasing dito situation wherein magiging desperado ka. Pwedeng maghahabol ka rito, masyado kang desperado, gagawin mo lahat. O kasi parang meron kang something dito na hinahanap-hanap, nami-miss, masyado kang attached doon. Tao man yan, bagay o sitwasyon. Okay, nagiging desperate ka tuloy. Pero tutulungan ka ni angel mo dito, ayan may Archangel Raguel dito. Huwag kang magpaka-desperado, Scorpio, kasi may solution dito. Magdasal ka. Magdasal ka kay God, magdasal ka dito sa iyong angel, no? Huwag kang mag-alala kasi alam mo kung kailangan mo ng justice, si God ang magbibigay sa iyo nun, walang iba. Si God lang ang makakapagbigay sa iyo nun. Kasi nakikita ko may justice dito Kaya kung hindi man naging maganda yung trato sa'yo, naargabyado ka man ng kung sino, huwag kang mag-alala kasi mayroong divine justice. Makalusot man sila sa justice ng mga tao, mas mataas yung justice ni God. Hindi sila makakatakas doon. Siya ang magbibigay sa iyo ng peace, ng justice. Magre-restore niyan para sa iyo, Scorpio. Kaya, you don't need to
alam mo yun, magpaka-desperado. Maghabol-habol ng sobra-sobra dito. Tandaan mo yan, ha? Kaya nakikita ko dito, magkakaroon din naman ng kaayusan, manunumbalik yung ano dito, yung balance, yung justice. Maging patient ka lang, hilingin mo lang yan, ipagdasal mo, ipasa Diyos mo yan. Nakikita ko na masusolusyonan mo yung mga problema mo or ano, mga challenges na meron dito. Okay? Merong malakas na energy ng animal dito. It could be na maybe energy ng pet or ano, o something about animals or pet. Baka kayo ay mahilig sa animals or related sa animal yung ginagawa ninyo. Halimbawa, meron kayong specific cause or mission or profession. Kahit hindi profession basta parang ikaw na pagiging malapit sa animals or sa nature. Parang ang sinasabi dito na itong animal energy na to ay may powers. Pwedeng makatulong sa iyo, pwedeng therapeutic, no? Pwedeng mapapakalma ka nila or ewan ko, it could be na pwedeng magiging companion mo sila. Basta something about animals na ano, malakas yung power, yung energy para sa iyo na pwedeng makatulong sa iyo sa situation mo rin. Okay? Mamaya, yan yung ano, maging susi sa iyong healing, ewan ko, or makatulong sa iyong healing. Merong rituals dito, basahin natin. Steady yourself with simple rituals. Do the dishes, fold laundry, water the plants, make a cup of tea. Let wisdom sneak up on you. I think ito ay any activity or ginagawa mo araw-araw na parang something na made-develop into a ritual. Pag sinabi kasi natin ganun, yung parang, halimbawa, araw-araw nag-yoga ka or araw-araw nagme-meditate ka, araw-araw nag-garden ka, basta do something religiously. Pag sinabi natin do something religiously, i-commit mo yung sarili mo doon na araw-araw gagawin mo siya. Yan yung nakikita ko dito. Okay, parang routine or parang ganun. Therapeutic. This is more on, yung mga gagawin mo na therapeutic, Scorpio. More on yun yung nafe-feel ko. Okay? O, halimbawa, everyday walk with your pet. Kasi may animal involved dito. Baka makakatulong sa'yo yun. Basta, anything, sabi nga dito, any kind ng, simple rituals. Like, sabi dito, paghuhugas ng dishes, pagpo-fold ng laundry, water plants, basta gawin mo siya everyday. Kahit iba-iba yung bagay na yun, basta meron kang parang commitment or parang goal na gawin mo yung mga simple tasks na yan, big or small, na makakatulong siya sa'yo. Self-worth daw. Why settle for crumbs when you deserve a whole meal? O baka meron kasi ditong nagpapaka-desperate ka, Scorpio. Ayun, lumilitaw. Remember ha, lumitaw yung matinding attachment mo dito, longing or desperada energy. Bine-breadcrumbs ka nito Romantic man ito rin de. Alam mo yung parang tira-tira lang yung binibigay sa'yo, tas para ka namang PG. Oo. Para ka namang PG. Alam mo yun, yung hayok na hayok or patay gutom. Sorry sa word. Ganun na. Kasi baka hindi nyo mag-get yung PG. Na parang, alam mo yun, tira-tira na nga lang. Ikaw naman, para ka namang namamalimos dyan or PG na PG ka para habulin yun o ano man ito. Attention, love, or whatever. Kasi parang love self-worth mahalin mo yung sarili mo. Deserve mo ng buo, hindi yung mga tira-tira lang or mumu. Yun yung sinasabi sa'yo dito. Kasi parang nagsisettle ka na lang doon sa hindi mo naman deserve. Alam mo yun, mga ano-ano na lang, mga pira-piraso na lang, hindi na buo, pero parang feel na feel mo pa rin. Okay?
Settle for what you deserve. Huwag kang magpaka-desperado, maghabol, or para kang PG dito na tira-tira na lang, tinatanggap mo pa. Okay? Yung binibreadcrumbs ka nga nito kung romantic man ito or hindi. Ginagawa ka niyan desperate or parang, alam mo yung pinapatakam-takam ka or whatever. Basta, pinapahabol ka. Basta, hindi mo deserve yon. Hindi mo deserve. Kaya, ibigay mo yung self-love, self-worth na deserve mo. Kung ano man yung deserve mo. Kung hindi mo yan makuha doon, ibigay mo sa sarili mo yan. O, self na naman, Self na naman to, Scorpio. If beating yourself up worked, you'd be thin, rich, and happy. Try loving yourself instead. Masyado mo naman nang inaano yung sarili mo. Minsan tayo rin yung umapi sa sarili natin Or tayo rin yung reason bakit tayo minamaltrato ng iba, bakit tayo binibreadcrumbs, ba't tayo inaapi. Kasi yun yung treatment natin sa sarili natin. Nakikita ng tao na yon or mga tao na yon, nabasahan yung trato mo sa sarili mo. Wala kang dignidad, wala kang respeto sa sarili mo or pagmamahal sa sarili mo. Kaya yun din yung treatment na makukuha mo. Try mong respetuhin yung sarili mo. Try mong wag mag-settle dun sa hindi mo deserve. Tignan mo. Mag-iiba yung buhay, yung mga bagay-bagay sa'yo. Yan Okay? Meron, dito na tayo sa love life mo Pwedeng energy mo to, energy ni person. Two-faced. Playing with your emotions is insincere, not who you think. Hi! Pinaglalaroan ka lang pala nito Ito, sa love life mo, sabi dito, hindi siya sincere. Pinaglalaroan, or kung ano man yung inaakala mo dito, in-expect mo sa person mo na to, pwedeng nagkakamali ka, pwedeng hindi yun yung totoo. Akala mo lang yun. Pwedeng hindi to ganun ka honest sa'yo, or hindi mo kilala talaga, or hindi mo alam yung talagang intention niya sa'yo. Make sure daw na nai-involve ka sa relationship for the right reasons, Scorpio. Ano yan? Parang tumutugma dyan sa pagiging desperado mo, paghahabol mo. Parang love life yung pinapatungkulan sa'yo dito. Wag mo daw gawing parang solusyon, remedyo, escape itong pagpasok dito sa relationship na to, or pagkling, pagkapit or paghahabol dito sa relationship na to sa mga maling rason. Kumbaga, makipag-relationship ka kasi love mo talaga or love ka talaga. Or wag kang mag-stay sa isang relationship sa mga maling reason. Yun yung sinasabi rito Wag mo siyang gawing parang coping mechanism or something. Yun yung intindi ko. Tapos, meron ditong pagpapatawad or paghingi ng sorry, forgiving. Ayan. Whether this is pagpapatawad sa sarili. Kasi nga, dito parang meron dito na ikaw mismo yung nagbibitap sa sarili mo, ikaw mismo yung nagtatrato sa sarili mong basahan, kaya kanila tinatratong basahan. So, patawarin mo na yung sarili mo doon, kung yun. Or pwede rin namang merong hihingi ng sorry sa'yo. Or meron patatawarin dito, whether ikaw yan o yung person. Parang ang sinasabi dito, kung meron man na nasaktan mo or nasaktan ka niya, parang hindi rin naman daw sinasadya. At makakatulong yung pagpapatawad sa sarili or pagpapatawad doon sa taong nagkasala sa'yo, nakagawa ng mali sa'yo or nakasakit sa'yo para makamove on ka na. Okay? Yun lang yung kailangan doon. Okay? Whether yung sarili mo yung patatawarin mo dyan o yung person, para lang makamove forward ka na. So, balik tayo sa mga general energies bago natin i-close yung reading mo, Scorpio. Meron ka ditong 3 of Cups, Empress, tsaka Lover's card.
So, yung mga signs na meron dito, pwedeng may water, Cancer, Scorpio, Pisces, pwedeng may Taurus, may Libra, or Gemini. Definitely a decision to make with the Lover's card. So, yung gagawa ka ng major decision or choice dito. Pwede rin itong pagpasok sa marriage, commitment, love. Ayan There is love involved for sure. Or kailangan mo talagang mag-decide, mamili dito. Yun na yun. Basta ito ay some kind of decision or action na may kinalaman sa pagmamahal, sa commitment, sa importanteng tao sa buhay mo. Pwedeng pagpapakasal, pagpasok sa relationship. Meron ding pregnancy dito, o baga-anak, pagbubuo ng pamilya, nakikita ko yan. So, meron ding period dito ng pagiging productive. Nakikita ko dito na meron kang something na maa-accomplish or makikreate. Meron ditong may magbubunga. Ayan, magbubunga, resulta. Resulta o bunga na ine-expect mo. O yung iba dito, pregnancy, panganganak. Pagpapamilya. Yung iba dito, meron kayong something na magagawa na magiging proud kayo sa sarili nyo, or maraming sales, or very productive ka, marami kang ma-accomplish, matatapos, magagawa. So, ang ganda. Maraming creativity dito. Nakikita ko dito is a celebration or a party or get together. Basta may gathering with the Three of Cups. Meron definitely pagsasama. Nakikita ko may union pwede nga kasal or pagsasama to. So, nakikita ko dito is a period ng harmony, tulungan, samahan sa family, sa friendship, sa workplace. Nakikita ko dito na meron kang achievement or success kasi parang may ipagsi-celebrate kayo dyan nakikita ko magiging masaya. Yun nga, sabi ko, pwedeng may mga get-together, socializing, reunions, no? So, nakikita ko lang dito is, huwag kang mag-alala, magiging stable din yung mga bagay-bagay dito. Kaya lang, siguro, pwedeng may delay pa or it will take time. Or kailangan pagtrabahuan mo ng mabuti, mag-effort ka, paghirapan mo muna bago mo ma-achieve yan. So, yan, Scorpio, yung mga na-pick up ko. Sana makatulong sa'yo itong reading. Take care. Take care. Love you. God bless. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.